Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang plan. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto. Naging basihan daw ho, kumpleto din. Ano na? Ito ho, ang tawag dito, mekos-mekos style. Pinaghahalo-halo na ho nila. Kesyo technical group, linagyan ng laman, kaya yung enroll bill, kumpleto na lahat. Hindi ho yun ang pinag-uusapan. Ano ang pinag-usapan nyo sa BICAM kung bakit umabot kayo doon sa punto kahit kulang-kulang na yung report, pinapirmahan nyo dito sa mga senador at congressman at pagdating sa plenaryo, rinatipikahan nyo kahit kulang-kulang. Mantakin nyo, alas 6 ng gabi, doon nyo ibinigay yung soft copy sa mga congressman. Doon nyo sinend ang BICAM report. Hindi ho yung enroll bill, yung BICAM report ang sinend. Kulang-kulang, pinaparatipikahan. Pinaratipikahan. Di ba? Kaya yung ibang mga congressman hindi bumoto. Huwag mo kaming lokohin. Stella Kimbo, huwag mo kaming bilugin. Yang ngiti mo na yan, talagang meron kang ibig sabihin, madam. Mamaya ka kay Madam Pamela. Yari ka dito kay Madam Pamela. Yung sinasabi ko sa inyo, madalang na lang bumanat yan si Madam ngayon, pero pagka bumanat yan, sabihin ko sa inyo, naku, yan talaga, maghahalong balat sa pinalo. Madam, kumusta na? Busy ka. Talagang, ano ka ngayon talagang palong-palo ka sa mga lakad mo. Busy si Madam, huwag niyong guluhin. Mag-aalit ka sa atin. Acknowledge po nga there are blanks nga po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng plenaryo. Yes, so notwithstanding, Hindi. Teka, di mo sinasagot yung tanong. Ina-acknowledge mo na may blanco doon sa BICAM report na pinirmahan ng mga congressman at senador. Yun ang nasagutin mo. Ito sinimplify ko na lang yung tanong kasi mahirap umintindi itong mga ganitong klaseng congressman Hindi nila naiintindihan yung tanong Buti pa yung mga ordinaryong Pilipino, yung napakadaling umintindi. Pero yung mga congressman na naturingan na nag-UP, matatalino, merong doctorate, nag-aral kung saan-saan, di ba? Mga guro, yung mga congressman hindi yung mga guro natin, Kasi ito, Teacher Stella gusto niya ipatawag sa sarili niya. Sila pa hong mahirap humintindi. Blanks nga po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng plenaryo. yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. And Sinungaling! Sinungaling ka, madam. Hindi ho otorisado ang technical staff ng Senado at House of Representatives na magbago, na magdagdag o magbawas dyan sa BICAM report. Base ho yan kay Tito Soto. Base ho yan kay dating Senate President Tito Soto. Sinungaling ka, Kimbo. Hindi kayo otorisadong maglagay doon sa mga puwang ng blanco dyan sa BICAM report na yan. Kung hindi nyo ginawa yan, di sana wala kayong problema ngayon. Lahat ng kinaharap yung problema ngayon, kagagawan nyo lahat yan. Kagagawan nyo lahat yan. Alam mo anong tawag dyan? Kagahaman. Diba? Sobrang kagahaman.
Just to clarify or to reiterate, at the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po ng appropriations amounts have already been decided upon. Sinungaling ulit! Kung already decided upon, bakit di nyo linagay? Di ba? Bakit hindi nyo linagay? Oh, ako pagka lumalaki na ng ganito mata ko, medyo gagalit na ako eh. Nag-uumpisa na tayo, kumbaga yung steam natin eh, malapit ng umano, di ba? Oh, kung already decided upon na pala yung mga budget diyan sa mga blanco na yan, bakit hindi nyo pa ilinagay? Bago nyo pinirmahan. Sa sobrang kasinungalingan mo, nagbubuhol-buhol na ang mga storya mo, Stella Kimbo. Literal kasinungalingan. Mantakin nyo yun. Nandyan lahat ng miyembro ng BICAM. Wala na kayong magiging problema kasi bago nila pirmahan at bago i-scan yan at i-send ang soft copy sa mga miyembro ng House at Senate, kumpleto ang pirma, kumpleto ang laman. Kaso ang ginawa nyo, pinapirmahan nyo ng kulang-kulang, noong ipi-imprenta na, doon nyo linagyan ng laman. Kaya wag nyo sabihin sa amin, decided upon. Rinatipikahan nyo kulang-kulang, decided upon. Anak ng toko, look, mga kababayan, ha? Ito, kumbaga, ito, sinubaybayan ho natin to. Bawat hakbang ho nitong issue na to, nakaantabay ho tayo sa likod. Kumbaga, ano tayo, mga usisero tayo, ika nga, di ba? Nakatingin tayo, nakikinig tayo. Kaya wag mo kaming sasabihan na bago pa pirmahan yan, lahat ng figure napagdesisyonan na ng BICAM. Ano, tinatangan nyo? Ganyan na lang ho ba talaga dito sa bansa na to? Tangahan na lang? Pagka gusto nyong pagtripa na sambayan ng Pilipino, ganun-ganun na lang? Anak ng toko, wag naman ganyan, madam. Ginagawa nyo naman hong mga tanga sambayan ng Pilipino. Wag nyo ho kaming bubulahin. Huwag niyo ko kayong bubulahin. Kasi pagka nagalit na sambayan ng Pilipino, naku, baka ay hindi niyo magustuhan ang mangyari sa inyo dyan. Baka hindi niyo magustuhan. Baka lumabas ang ating mga kababayan, pumunta dyan sa House of Representatives. Baka kung ano pumasok sa utak ng babae na to, kailangan nating linawin. Di ba? Baka hindi niyo magustuhan ang gawin ng ating mga kababayan, magwelga sila dyan sa harap ng batasan. Ayusin nyo ho. Ibig sabihin, lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, Apakasinungaling nitong babae na to. Grabe, sagad sa butong pagiging sinungaling. My goodness, ministerial. Bakit nyo pa pinahirapan yung technical staff na kayo rin naman yon kung meron na palang napagdesisyonan yung mga budget na yan, bakit hindi nyo pa ilinagay? Anak ng toka, madam naman, wag naman hong ganyan. Hindi naman hulat sa amin nakapag-aral, pero naaamoy ho namin, nakikita namin pagka niloloko na kami. Huwag nyo naman ho kaming ituring na parang mga walang alam na pagka kung ano lumabas dyan sa bunganga nyo na yan, tatanggapan na lang namin na ganun-ganun na lang. Huwag mong ganyan. Naku, hindi tayo magtatagal, nga. Baka, diba? Huwag ganyan. Baka hindi umabot ng eleksyon yan. Bahala kayo. Sa mga armed forces, sa mga men in uniform, kapulisan, payag ho ba kayo na tinuturing kayong mga stupido nitong mga politiko na to? Pabor ho ba kayo doon? calculator activity na lang po. So, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount? There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman because the enrolled bill is available. Napakasinungaling mo, madam. Nagsusumigaw ng mga ebidensya na linoko nyo sa bayan ng Pilipino, talagang gusto nyo pang lumusot dito sa isa na to. Kayo mga kababayan, kasi ako dito, di ko titigilan tong issue na to. Hindi ko titigilan to, di ko bibitawan to. Kahit wala nang manunood dito, talagang papasadaan natin to. Tatalakayin natin yung mga maiinit na issue, pero again, babalik pa rin ho tayo dito sa issue na to. Nalinoko nyo ang sambayan ng Pilipino dyan sa BICAM report na yan. Pinagkaisahan nyo, pinagtulong-tulungan nyo ang sambayan ng Pilipino dyan sa budget na yan, dyan sa 2025 budget na yan. Di ba? Ginulangan nyo kami. Yeah? Yung mga senador,
mga congressman nagsabwatan para lukuhin ang sambayanan. For the perusal of the public, nasa archives na po. For computation lang kumbaga po, yung sinasabi yung numbers kaya wala doon. Kasi technical sa omnibus motion po, hindi allowed yung paglagay ng numbers kumbaga. Dahil lang po siya error, hindi siya mistakes, di ba? And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. Kung since when po itong practice na ito, Suprema, ano po masasabi mo? May salita na po dyan si Senate President. Sinabi naman niya na ang batas lang po ang nadadala sa Supreme Court. Malaya naman po ang bawat Since when pa po itong practice na nag-ratify po tayo ng BICAM report na may mga blanco po sa budget? Since when? Which Congress pa po nag-start? itong omnibus provision ay lagi pong nandyan. Ito po, Labasan mo kami, visit ka, omnibus ka ng omnibus. Pagka sinabing omnibus, akala mo talaga totoo eh. Ang issue namin dito, rinatipikahan, pinirmahan yung BICAM report, kulang-kulang. Tapos hindi otorisado ang technical staff na maglagay ng figure dyan sa BICAM report na yan. Di base sa akin yan. Base yan kay Soto. Mamaya tatalakayin ho natin yan. Kaya wala na tayong intro. Rekta na ho tayo kasi medyo mahaba-haba itong pagtalakay na to kay Sinungaling Stella. our technical staff or being given the authority to make necessary corrections. Lagi pong nandyan yan, taon-taon. Yun daw ho kanilang technical staff binigyan ng authority na magbago ng figure dyan sa BICAM report na yan. Nako, yari ho itong si Stella Kimbo dito sa ating pambansang dalaga, no? Talagang matagal-tagal na ho nating hindi nako-content ang ating mga iniidolo dyan sa third floor studio, no? Kagaya ho ng ating ipinangako, hindi ho natin tatantanan yung issue na yan ng kulang-kulang na BICAM report. Dito ho ako bumilib, mga kababayan. Pambihira ho talaga tong abante. Pagka yan gumawa ng headline, pagka nabasa nyo, kulang na lang, mahulog kayo sa inyong kinauupuan. Tito Soto, inupakan si Kimbo kaugnay ng BICAM report ng 2025 national budget. Palakpakan ho natin, inupakan pala. Mamaya ho, pag-usapan natin lahat yan mga kababayan. Pero bago ho yan, siyempre, para hindi ho tayo matambakan, uupakan na ho natin. Uupakan na ho natin yung ating mga kasama dito sa PH Update na grabe kong makasuporta. Siyempre, sa mga natin dito, lagi ho talagang present. Yang si Sir Joel, yan si Sir Joel Arellano. Sir, maraming salamat to. Ingat po kayo diyan sa gitnang silangan, no. Maraming salamat to sa lagi ninyong pag-antabay, pagsuporta sa mga ginagawa nating reaction video. Mabuhay ho kayo, palakpakan natin itong si Sir Joel Arellano. Maraming salamat, mag-ingat ho kayo diyan, sir. At mega love shoutout din ho. Ito, meron ho tayong bagong pagmumuka dito kay Babylin Kabitagan. Maraming salamat, Ma'am Babylin. Maraming salamat. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Maraming salamat ho dyan sa 800 yen na yan. Naku, parang makakahigop tayo ng masarap-sarap na sabaw nito. Meron na tayong 800 yen. Eto na! Rekta na ho tayo. Again, di ho natin pinapakita yan para pa-pressure ho kayo. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At intindihin nyo lang ho yung ating medyo mabilis na pagsasalita. No? Ito ho mga kababayan, rekta ho tayo dito sa banat, balagbag netong si dating Senate President. Ito hindi mo mag-good time to, Stella Kimbo. Dating Senate President tong isa na to, itong si Tito Soto. Pero hindi ho natin yan iboboto dahil hindi naman ho yan sinusuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga nasa gidli lang. Panalo ho pala, itong si Dr. Mata, kasi pinapili natin yung mga kasama natin. Doc Willie Ong o Dr. Mata. Mas gusto ho ng ating mga kababayan si Dr. Richard Mata. Mamaya, magsasagawa pa ho tayo ng image poll dyan sa ating community. Abangan nyo lang ho mga kababayan. Ito ho, kinontra ni dating Senate President Tito Soto ang sinabi ni Marikina City Rep Stella Kimbo na otorisado. Ito yung ginamit niya mga kataga nitong si Tito Soto. Na otorisado ang ministerial correction
ng technical staff ng Kamara at Senado sa BICAM Conference Committee Report ng 2025 National Budget. Kasi doon sa napanood nyo kanina sa ating intro, nung napapanood natin yung kanina, bigla tayong napaisip, teka, kung okay naman palang mag-correct o maglagay, magtanggal, magbawas o kung ano mang correction ang gustong gawin ng technical staff ng Kamara at House of Representatives, otorisado silang gawin yung mga bagay na yun. Bakit pa tayo nagbabaycam? Di yung technical staff na lang ang mag-usap-usap, ang pagkukorek-korek ng mga walang yang kabalbalan dyan. Pagkatapos ng pirmahan, doon ang pagkukorek. Dapat kada correction, nakapirma yung lahat ng miyembro ng Bicameral Conference Committee, di ba? Ito, dagdag pa itong si dating Senate President Tito Soto. Magugunitang naging issue ang BICAM report ng pambansang budget ngayong taon dahil ilang item nito ang blanco o walang inilagay na pondo. Ngunit, pagdating sa 2025 General Appropriation Act ay naging kumpleto ito. Yun napakalaking napakalaking kababalaghan na ginawa nitong mga congressman na to. Dagdag pa sa post ng Abante, sabi ni Kimbo, mayroon lamang mga typographical error at adjustment sa naturang BICAM report na resulta ng amendment ng BICAM panel at binigyang otorisasyon ang technical staff na itama ang mga ito. Ba't wala yan sa report? Dapat isama nyo yan sa report kung meron ganun. Ito talaga si Kimbo. Saad pa niya, ministerial lamang aniya ang pagtatama na ito at wala nang babaguhin. Ito sabi ni Kimbo, at the point of signing by the BICAM member ay lahat naman po ng appropriation or amount have already been decided upon. Wika ni Kimbo sa panayam ng mga reporter. Teka lang Kimbo Ang issue natin dito, nakapirma. Tama, nakapirma. May kulang. Ang tanong, ito ang tanong dyan mga kababayan. Anong pinagbasihan ng technical staff, malamang sa malamang yung technical staff dyan, si Senate President, si Grace Po, si Speaker, si Tambalustos Romualdez, at ikaw, Pro-Chair at Finance Chairperson sa Senado. Ngayon, doon sa mga ilinagay nyo doon sa mga patlang, anong pinagbasihan nyo? Bakit kayo napunta doon sa mga figure na yon na wala ng kamuang-muang yung mga kasama nyong pumirma dyan sa BICAM Committee? Yun sagutin nyo. Saan galing yung mga figure na yon? Sinong nag-authorize sa inyo para lagyan ng laman yon? Sino ang nagbigay ng figure doon sa mga patlang na yon para ilagay ng technical staff na yan? Yun sagutin nyo. Kasi pinipilit nyo kumbaga, linilito nyo na naman ang sambayan ng Pilipino. Maging itong si dating Senate President, bumalagbag na. Ayun na nga mga kababayan, ang naging pagbanat nitong si dating Senate President Tito Soto, dito kay Stella Kimbo. Medyo, medyo pagod na ako, ikaw naman bumanat. Itong si Madam Pamela naman. Madam! Ikaw naman bumanat dito kay, sa best friend mo. Best friend ni Ma'am Pamela to Best friend niya tong si Stella Kimbo. Teka lang madam lagyan ko lang ng to. Para talagang balagbag na balagbag. Gusto ko yung ikatlong tao dito sa frame na to. Gusto ko si Kimbo. Yan. Okay. Umpisa na natin itong mga kababayan, ang mga iniidolo natin. Palakpakan muna tayo. Dito kay Ma'am Pamela, dito kay Sir Marlon. Grabe, napakasipag ng mga. Palakpakan natin. Sila ang mga punong abala. Ika nga. Sa pagpapalaganap ng katotohanan na pinipilit takpan nitong mga mainstream media na to at pinipilit ibahin ng kumbaga ibahin ng naratibo nitong mga nitong mga nasa House of Congressman at mga senador. Saludo. Umpisa na natin itong mga kababayan. Ito talaga balagbag itong mga kababayan. Matindi to. Huwag nyo lang galitin itong si Madam Pamela. Because after the Executive Secretary Lucas Bersamin came out and out in the open said na he's lying, and who is referring to PRRD, nagalit ang isang sidunga. Ito naman
naman si Madam, ang daming niyang bowler dito. Di ako mabigyan. Iisa lang bowler ko dito. Suot ko na nga. Oh. Ito lang yung sa akin kay Pastor Kibuloy. Agisan mo naman ako dito, Madam. Ito talaga si Na hindi nyo dapat, not really nagalit on a personal level, but then, yung how can you be out there exposing yourself and telling everybody the truth pero wala kang hard evidence na hawak? Di ba hindi kasi ganun ang isang maisog? Sa sobrang tapang nila, ginaganyan ninyo yung matanda, ito ilalabas namin. Inilabas ngayon ng isang Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab kung ano ang hawak nila. Mismo pa. At naturing ang Presidente ka ng Pilipinas, naturing ang Executive Secretary ka, Mr. Lucas Bersamin, sir. Napaka irresponsable Grabe. ng mga pahayag mo at tinawag mo pang sinungaling ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantalang ang lumilitaw ngayon, dahil wala na kayong inilalabas na panibagong ebidensya, lumilitaw ngayon, kayo pong mag-amo ang nagsisinungaling sa taong bayan. Partikular na sa iyo, Executive Lucas Bersamin at Marcos Jr. Because, Marlon, titignan mo din yung psychology ba niyan, di ba? Una silang pumiyok. That means to say, nung nandun sa kamay nila ang mga report na yan, sa kanila din nagkamali. Kasi una kang pumiyok eh. Hindi kayo, ang executive ay hindi miyembro ng bicameral committee, Marlon. The only role of the executive level on the budget preparation is either the president vetoes some line item na nandun or isang niya as an act or a batas. Correct. Pero Gagawin na yung bilang batas. isang responsableng Pangulo, bilang isang responsableng Executive Secretary, dapat bago mo pipirmahan ng isang bagay, dapat inaaral yung mabuti Pinag-aaral yung mga mo nakalakip na talaga, ebidensya. Marlon. Ang sinasabi yung prudent, sa salita lang, pero wala sa katotohanan at wala sa gawa. Grabe no, yung nagsalita naman pangalawa doon ang Senado sa pagkatao naman ni Senate President Chis Escudero, ganun din ang kanyang mariing pagtanggi na ito ay hindi nangyari, na ito ay isang kasinungalingan at challenge niya pa na magsampa na lang ng kaso and all. So, the fact that we know is that there is a group of lawyer out there na talagang gustong i-challenge ito. Na anumang araw, anumang oras mula ngayon, Lunes pa. Mamaya, bigla may magsampa na ng dokumento. Nakita ko na yung dokumento. Kapal. Yung mga ebidensya niya. Ay, natanda yung mga kasing kapal. Yung mga nag-iiba ng naratibo. Naku, that's not our story to tell. At least tayo mag-aabang lang din, no, kung ano talaga ang mga magaganap. But, we are grateful for this group of lawyers na finally, some of them are speaking up. Because hinanap natin sila nung mga panahon na matindi ang challenges na meron ang Office of the Vice President. Nung kinulong si Attorney Zulaika. Oo, di ba? Nasaan kasi ang hustisya doon na parang nasaan ang due process at hinahanap natin ang IBP, Integrated Bar of the Philippines, kung ano ang kanilang mga reaction sa mga ganung Kung kanang kanila, official na payag, di ba? at legal na paraan dapat nagsasalita sila. At legal na pananaw. So- And binanggit mo ang IBP. Oh. Ano ba mas kapuri-puri yung Quezon City Trial Lawyers Association? Dahil sila Active pa sila, ang no? naglabas ng maisog na pahayag at matalinong pahayag patungkol naman doon sa kaso na kinasangkutan ni Attorney Zulaika kung saan na inabuso ang kanyang karapatan. Oo, pero what finally stress a hard point here is that yung budget na ginahasa, yung budget na hindi nirespeto, Yung budget na sinalaula, yan na yung hindi ako nabulol, Pamela. wow, congratulations to Oo, you. yan na yung P. Anong F? Sabi mo, yan na yung Pinaka? Sorry na naputol ko. So ako na lang ngayon ang nabulol na dahil perfect ka, dapat meron mali. Hindi. Itong budget na to, Pam, ito na yata yung the biggest Scandal. robbery. Di ba? The biggest robbery of all time sa kasaysayan ng budget ng Pilipinas. Dinoble ng isang Marcos Jr. ang
katarantaduhan, excuse the French, early this morning, ang katarantaduhan ng kanyang ama na siya namang si Marcos Sr. Dahil talagang ito, sinundan niya lang ang yapak ng kanyang magulang. No? Placido, shout out please, magtigil ka dyan ng aga-aga, nagsisiyo ka. Andyan ba? Andyan si Nakita. Placido Philosopher. Ay, ang Merong kang Yaang si Sir Placido, isa din yan sa mga balagbag, ika nga. Pagkahuyan, bumira talaga namang. Sir Placido, banata mo nga itong si Kimbo. Yung yung pandiinan naman. Feeling ko nakulangan siya dun sa mga banat nitong si Ma'am Pamela, banat ko, banat nitong si Soto. Ikaw na bumanat, Sir fan Placido. dito sa tabi namin. Oo. Gusto mong ilabas si mukha mo, sir? Ma'am, kahapon nandun tayo sa Bukidnon. Nakakatuwa yung ginuo nilang interfaith rally, no? Yeah. Na ito yung tinawag nilang barog maisog. Barog may... What's barog? Rekta ho tayo dito. Parang medyo naninibago ako dito kay Madam Pamela. Ba't parang medyo bumait atong si Madam ngayon? Di naman kasi dati nagduduro-duro pa to ng gano'n. Hinahanap-hanap ko eh. Di kaya na matanda to. Kaya okay na yan, Madam. Okay naman yan. Approve naman yung medyo bumait ka ng konti, no? Okay naman yan. Marami na nakapansin, no? Basahin mo sa baba, ba't parang bait ni Madam Pamela ngayon, di ba? Bait na niya ngayon. Officials and S. Yun yan, mabait naman ho talaga yan kahit sa personal. Mabait ho yan si Madam Pamela. Kaso marami lang naghahanap doon sa old form niya eh. Yung talagang pagkabumalagbag siya, talagang tipong parang mabibigyan ka kung katabi ka. Mga sangguniang kabataan, sila rin yung nagpre-prepare ng kanilang taunang budget para sa kanilang barangay at naiintindihan nila ang proseso nito at napakapangit po ng pinapakitang ehemplo ng gobyerno ni Marcos kapag patuloy nilang pinagtatakpan ang kamalian sa proseso para pirmahan ang BICAM sa kabila ng katotohanan na blanco yung BICAM report para pirmahan yung GAA. Gigigil ako dito sa isang comment, Marlon. Yan. Yung gusto ko yung nagigigil, Madam. Panggigilan mo Ni yan. Rene Lanlag. Padayon sa pagtataray, Madam Pamela, hindi bagay ang bait-baitan. Oy, hindi ko alam yan ha, Madam ha. Totoo, ito ha. Honest to goodness, ika nga. Hindi ko pa napanood to. Hindi ko pa napanood tong video na to. Sa totoo lang. Basta tipong, sige, pasyal tayo sa third floor ngayon. Anuin natin to. Bisita tayo dito sa ano na to. Grabe no, talagang hindi lang pala ako nakakapansin. Pati yung mga live viewer ng third floor, napapansin nila na merong something dito kay Madam Pamela. Anong nangyari sa inyo, Madam, na matanda kayo? Magtabi tayo. Madam, yung old form mo, balik mo yun. Yung tipong mangangain, yung tipong pagka merong, kung katabi mo man yung pinapaksa nyo, kulang lang, mababatukan mo. Yung mga ganun ba na? Gigigil ako. Correct! Hindi ako ginaganyan. Hindi mo nakakaganda. Hindi na ang ganda ng imahe. Lagi na lang si Marlon ng pogi. Pwede rin naman maganda ako. Pambalikan ko lang yung sa SK. Ang pangit nilang ehemplo dahil ang tinutulong po SK? nila. Oo, Pam. Sinabi ko na kanina, ang bawat SK, barangay officials, gumagawa, sila rin ang nagpe-prepare ng sarili-sarilang budget. At sinusumitin nila to sa kanilang local government. At kapag pinaninindigan pa rin ng kasalukuyang pamahalaan, ang kamalian, kabuktutan at pagsasalaula sa ating budget, napakapangit itong ehemplo sa mga kabataan. Okay. Alam mo, ang tinuturo natin sa kabataan, okay lang pumirma na kahit may blanco yung pinagbabatayan dokumento. Ang pangit po, napakapangit. At binanggit mo yung IDP kanina. Sana maibalik yung mga group of lawyers na dati nung panahon ng kasagsagan ng first quarter storm o nung masindi yung kilos protesta laban sa Marcos Sr., mayroong group of lawyers noon yung tinatawag na Mabini. Doon nakilala ang Jojo Binay, doon nakilala ang Joker Arroyo, alam ko Tanyada, basta marami sila mga magagaling na mga abogado at kampanya, na mga bata noon.
na noon pa nagpapakamaysog. At sana may makabagong henerasyon o may mga makabagong grupo ngayon na mag-aalamabini sa panahon ngayon ng kabuktutan ng Marcos Jr. Administration. Bago tayo magtapusan, nabanggit mo na rin naman yung ehemplo, Marlon, di ba? Ang refleksyon ng kung ano ang gawi ninyo or gawa or nakagawian sa loob ng inyong tahanan, magre-reflect ito kung how you deal with people outside, no? Perfect example, the most practical, no? Sabi mo, ang SK, they look up to the pamahalaan, yung gobyerno kung paano sila magka-craft ng kanilang mga budget, no? Sa loob ng pamilya Marcos at sa dami-dami ng aligasyon na ito ay lulong sa isang masamang bisyo na ipasa niya ito, malamang openly ginagawa sa bahay, nakikita ng mga bata. Di ba ikaw ang mga anak mo, unang-unang pagkakataon na nakita mong humawak at nag-try ng sigarilyo, papagalitan mo na, di ba? Siyempre, pero hindi ko pa nakikita. Pero ano pa kaya ang isang substance na hindi maganda sa kalusugan mo? Kasi it is alleged na it's all of them doing things. Kapag nakita sa magulang, hinayaan mo ang anak mo na gawin din yun, pero hindi mo binatikos, hindi mo binawalan, and you all do it as a family, then that is the reflection of your governance now that you are president of this country. Ikaw nga, ang mali, nagmumukhang tama Sa mata ng ng bata bata. kapag ginagawa ng matatanda. And yung mga barangay officials natin, mayroon po tayong 48,000 plus na barangay sa buong Pilipinas. At isipin mo ilang members to. 1,000. 100,000 to mga member ng barangay na to na pinagtatawanan sila. At alam mo yun, alam nila na mali talaga yung ginawa ng Palasyo ng Malacanang na pumirma, ayunan yung isang dokumentong pinagbatayan na kahit blanco. Pang masakla, ulit-ulitin namin, ang pangit po nitong tingnan para naman po sa mga SK officials natin na hinihubog natin gumawa ng isang tama at maayos na serbisyo publiko sa kanilang barangay, tapos ang kanilang national government, eto't harapan ang ginagawa nilang pagbababoy sa budget ng ating gobyerno. So, ayun na nga. May mga kausap ang staff sa Senate saka sa Congress, natatakot yung iba. Kasi ang pakiramdam nila, mukhang sila ang ilalaglag. Dahil talagang pinaninindigan ng mga mambabatas ngayon, ng mga members ng BICAM, at yung Kongreso at Senado na rin, na walang iwanan sa kanilang sitwasyon ngayon. Ibig sabihin, walang laglagan. So, ang napipintong ilalaglag nila ay mga staff ng Senado, Kongreso. Technical staff, sila ilalaglag. Pero kahit ilaglago sila, baka ipagtanggol pa natin sila eh. Staff ka, maglalagay ka ng ganon. Naku, hindi pwede yun. Partikular na yung nandun sa BICAM. Marlon, ano ba naman ang powers ng mga staff but to obey orders of their, Tama na natumbok. Itong si Madam Pamela, kung old form niya lang itong bibira dito sa punto na to, naku, yari, yang si Kimbo, yang si Grace po, pero tignan nyo naman atake niya, pakinggan nyo. of their upper line. Hindi naman nila gagawin yun kung walang utos ng kanilang mga boss. And it is likely that they did not contribute to the scandal because all they do, nakasaad naman yun din sa Omnibus Code ba ang tawag doon, na they can only parang correct an error in printing. Even nga yung mga grammar na prepositional, lang ang issue, baka yun lang ang kaya nilang gawin. Pero yung kamo mag-fill in the blanks o mag-leave ng mga blanks there, I don't think it's them. And we already know that it's not them. It's really Malon, sa isang opisina na lang na pribado, kapag mali ng staff mo, the manager should be accountable for the error. Yan na rin ang mariing na inilalaban naman ng grupo nating maisog. Yung transparency and accountability. Tapos ngayon, just because, sinong maniniwala sa isang, sabihin na natin, example, sinong maniniwala? Parang dito sa naging talakayan na to, kasi nauna to, bago yung kay Kimbo, parang nanonostra na nila, parang natutumbok na nila na magpe-press con itong madalahirang babae na to. 'Di ba?
Parang alam na nila yung magiging script nitong si Kimbo kung sakaling magpapa-interview man siya sa media. Siyang siya ho yung mga sinasabi nila doon sa mga binanggit nitong si Kimbo. Sa isang Zaldico o isang Martin Romualdez na ang sekretarya o ang clerk nila ang dapat sisihin. Bobo ka ba? Ikaw ang boss ikaw ang utak, Yun. ikaw ang Yun ang mga birada, madam. Bobo ka ba? talino, tapos isisisi mo dun sa staff mo. And ganun kakatanga para maisahan ka ng isang staff mo na mayroong mga blanco doon, na may mga error doon. Naiintindihan ko ang grammatical errors, pero hindi ko naiintindihan na isisisi mo sa staff ang isang malagim na blanco doon. Ipagpatuloy niyo yan, yung ginagawa niyong pananakot at threat sa mga technical staff. Dahil hindi malayo, remember Pam, alam ko tao ka na nito, nung snap election 1986, sa gitna ng sinasagawang bilangan, may mga Si Madam Pamela, tao na siya dyan. Kami ni Sir Marlon, baka kami nagbantay doon Doon sa 1980. nag-walk out ng mga COMELEC employees Oo. kasi hindi nila masikmura Yung nangyayaring dayaan Oo. habang binibilang yung resulta sa snap election na ang maglalaban nun ay ang Marcos Jr., Sr. at si Cory Aquino. Mga nag-walk out. At sana may mga ganitong may mga ganitong Senate staff and Congress staff ang lalabas at lalantad sa media, or sana naman meron na mga senador, kahit isa man lang senador at congressman, maayunan ng sinabi ni Congressman Sid Ungab, ayunan ng sinabi ni PRRD na masyado nilang sinalaula ang proseso ng batas dahil yung isinumiti pong Vice Cam report ay blanco at magkakalaga ang blankong yun ng multi-billion piso. Sa mga Grabe, nagsalita na't lahat-lahat itong Senator Amy Marcos. Pero hindi pa rin kinukonsidera yung mga binitawan niya kasi malabnaw nga. Di ba? Sana merong magsalita. Nagsalita na si Amy pero hindi pa rin natin kinukonsidera. Kasi ano ba sinabi niya doon? Kesyo nag-privilege speech na ako, nandun sa